ng Diyos, tayo may muling naman pong panibagong umaga tinanggap sa kanyang biyaya, sa kanyang pag-ibig. At sa oras na ito, ako muli ang inyong makakasama na atasan ng ating Pastor Joel na gamitin ng Diyos at isang kagalakan sama sa umagang ito. At bago po ang lahat, tayo muna po yung umawit na isang awitin, Steadfast Love. Hallelujah. Steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Isa pa nga. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. New every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Ang pag-ibig niya. Ibig niya ay hindi magmamaliw. Ang awa niya ay walang hanggan. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila. Katapatay dakila. Katapatan niya'y dakila. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo na may panibagong umaga naman po kami tinanggap sa inyo, na aming pinagpapasalamat at kinagagalak dahil alam po namin hindi mo kami iwan at palagi niyo kaming sasamahan sa laban na ito, sa aming buhay na hinahaharapin, Panginoon. At patuloy namin, Panginoon, paumpisahan ang umagang ito ng pagsasama at pagbubulay-bulay ng iyong salita. Po na yung lingkod, gamitin niyo lamang po akong mightily and effectively at masambit lamang po, Panginoon, ay tanging kalooban mo na patuloy, Panginoon, na magiging pagpapala, Panginoon, at ayon sa nais, Panginoon, at pangailangan ng mga anak mo. Hallelujah. Samahan niyo lamang po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Muli po, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. At ang devotion po ay manggagaling sa Door of Faith Balagtas, Bulacan. At sa oras na ito, dinadala po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa aklat po ng Pilipos chapter 1 verse 28 hanggang 29. Pero sama na rin po natin yung 27. Sabi po dito, mamuhay kayo ng ayon sa magandang balita ni Kristo nang sa ganoon makadalaw man ako sa inyo o hindi, mabalitaan kung magkakaisa kayo
at sama-sama nanindigan para sa pananampalataya ayon sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa mga kumakalaban sa inyo, dahil kung hindi kayo natatakot, magiging palatandaan nito sa kanila na mapapahamak sila at ililigtas naman kayo ng Diyos. 28, sapagkat hindi lang ang pribilehiyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghirap para sa Kanya. Amen. Dahil bilang anak ng Diyos na tumanggap ng dakilang biyaya at patuloy na nagmamahal sa Kanya. Katulad po ng mga taga-Pilipos na ang pag-encourage po sa kanila ni Apostol Pablo ay sabi po dito, huwag kayong matakot sa mga kumakalaban sa inyo. Dahil nandun po tayo sa punto ng ating buhay ay para tayo mga atleta na hindi po pwedeng walang kakompetensya or kalaban sa ating nilalakaran. Alam naman natin na kahit noon pa dito sa epistolo na sinulat po ni Apostol Pablo para sa mga taga-Pilipos ay danas din po nila at their backs na may nagiging hadlang o kumakalaban doon sa iglesia ng Panginoon o mga bagay na inihayag ng Diyos sa pamagitan nila Apostol Pablo at doon sa mga tinanggap na mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Na at the backs maraming gumugulo, maraming hindi sang-ayon, at ganoon din po sa atin sa kapanahunan ngayon. Sa ating paglilingkod, hindi pwedeng smooth, hindi po pwedeng laging bed of roses or something na ganito. Kaya po, sabi po dito, ang katapangan sa harap ng pag-uusig. Dahil salamat po sa Panginoon sa binigay niya sa atin na biyaya o pag-ibig niya na ating nararanasan, na alam natin yung katotohanan. Kaya tayo nagsusumikap, kaya tayo laging may lakas at may galak na harapin yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Na ipagpatuloy yung kanyang sinimulan. At doon sa ating pagpapatuloy, alam natin na hindi po pwedeng smooth road. Dumadating din tayo sa rough road at alam natin sa ating paglilingkod, hindi papayag ang kaaway na palaging ang Diyos ang laging winner. O gumagamit siya minsan talaga sa ating buhay ng pampalasa or yung at our back, meron mga bagay na hindi natutuwa, meron nagiging nagsasalita, amen, maraming bagay na tayo maririnig. At dahil nga po dun sa pag-ibig ng Diyos na ating daladala, ay nagkakaroon tayo ng katapangan doon sa mga bagay na yon para atin pong patuloy na maging matatag tayo at magkaroon tayo ng katapangan na itindig yung nais ng Panginoon. Na sabi po dito sa 28, huwag kayong matakot sa mga kumakalaban sa inyo. Sino ba yung kumakalaban? Alam naman natin na literally, by flesh, ang kalaban natin kung sa ating biblically, hindi yung mga tao or yung espiritu ng kaaway na gumagamit ng mga tao din po para guluhin ang ating paglilingkod. Pero dahil alam natin ang katotohanan at pinag-aaralan natin ng salita ng Diyos, na tinatanim natin palagi sa ating sarili na kapag tayo ay nasa paglilingkod, may marinig man tayo ng mga bagay na hindi maganda, tayo po ay hindi mapapanghinaan. Tayo po ay maiisip natin na ang pinapamuhay po natin ay yung Diyos na makapangyarihan. Ang ating sinusunod po ay yung Diyos na umibig sa atin, na tiniis ang lahat para sa atin. Kaya nga po sabi dito, hindi dapat matakot ang mananampalataya sa mga kumakalaban sa kanila. Ang kawalan ng takot ang nagpapakita na matatag na ang pananampalataya. Yung matured na. Meron na tayong maturity in our faith. At sa pamagitan nun ay alam naman natin na sinasabi sa salita ng Diyos, God is with us.
who can be against us? Sa Roma 8:31 saka sa Hebreo 13:6, sinasabi po doon, kapag nasa atin ang Diyos or ang ating talagang dala-dala ay ang Panginoong Hesukristo na nagtagumpay sa laban dito sa mundo. Tayo din po, bilang nasa atin yung banal na Espiritu, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang innermost nasa atin din, ay talagang hindi tayo mapapanghina. Talagang maisip natin, ano lang yan ang kaaway. Pero deep inside, talagang literally, may maririnig tayo at hindi magiging smooth yung ating, sabi nga ay, kailangan ng pampalasa. Sabi nga po dito, dahil kung hindi kayo natatakot, magiging palatandaan ito sa kanila na mapapahamak sila at ililigtas naman kayo. So, dumarating sa hindi nagtatagumpay yung pakana ng kaaway. Dahil alam ng Diyos kung ano yung mga bagay na ginagawa natin para sa Kanya. At alam naman natin na hindi siya natutulog na Diyos. Kung sa lumang tipan, sabi nga po doon ay, hindi na natin kailangan makipaglaban dahil siya makikipaglaban sa atin. Exodo 14:14. Kaya sa laban natin ito, ano man yung mga problema, ano man yung mga bagay na nagiging spices ng ating paglilingkod, alam naman natin yan, maraming mga bagay sa ating paglilingkod na may encounter tayo na yung may mga salita na hindi dapat, na parang mali yung ating ginagawa, ganito, ganyan. Pero sa ating paglilingkod, kapag tunay yung ating ginagawa sa ating pong puso at bumubukal yung salita ng Diyos, di ba ililid naman po tayo ng Panginoon? Dahil yung sinasabi nga, yung ginagawa naman natin, siya rin ang may kaloob. Siya rin ang nagbigay sa atin ng pagnanasa na magawa yung kalooban niya. Kaya dun sa mga bagay na yung katulad ng mga taga-Pilipos, pinapalakas sila ni Apostol Pablo. Na sinasabi nga po dito, sapagkat hindi lang ang pribilehiyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. Na kung bakit tayo nandito na sa mundong ginagalawan natin, and to be a part of hardship of Jesus Christ, maging parte ng paghihirap ni Kristo, it's because alam ng Diyos yung kakayanan natin, at alam ng Diyos na hindi siya nagkamali sa pagkatawag sa atin. At kung pangahawakan natin iyon, di po ba, yung pribilehiyo na tayo magdusa, positibo ang magiging pananaw natin. At hindi ito basta kabigatan, kundi pagpapala. Dahil sabi nga po doon sa una, na ito'y basihan na tumatatag na yung ating pananampalataya, na hindi na tayo nakatingin doon sa mga negative, sa mga hardship, sa mga bagay na pakana ng kaaway sa ating paglilingkod. At kung ito'y tatanggapin natin na maluwag sa ating isipan, na hindi ito basta inaadya ng Panginoon dahil para pahirapan tayo, kundi ito'y kalooban ng Diyos para ipakita sa atin na, anak, kilala kita. Anak, ikaw ay akin. Di po ba? Sa ating paghihirap, di po ba? Alam naman natin na kakibat na yon o kabiyak na ang ating paglilingkod yun, mga bagay na pinagdadaanan nating mga pagsubok or yung mga suliranin, yung mga intindihin, at lahat na. Amen po, lahat na. At alam ko po, dyan din po sa bansang Taiwan, kung saan po nag-umpisa tong online, dahil kabalikat po sa paglilingkod ng ating mga kapatid na mananampalataya sa Taiwan, at sa dito rin po sa locally, ay habang naglilingkod ay nagtatrabaho, di po ba? At minsan nagiging kalaban din po yung mga kasama sa trabaho, yung mga chuchang, mga limpan, o dahil mas yung iba hindi inaanuhan yung mga overtime, makaano lang sa mga gawain, makatugon lang sa gawain.
At alam natin yung mga bagay na yun ay hindi mapapawalang kabuluhan. Dahil, sabi nga po, siya yung Diyos na may akda ng lahat ng bagay. Na kung paano sinasabi sa Isaiah 41:10 na huwag tayong matakot. Di po ba? Huwag daw po tayong matakot, sabi po sa aklat ng Isaiah 41, at alam naman po natin na kabisado na po natin ito. Sabi dito, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo, palalakasin kita at tutulungan kita, iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makakapagligtas sa iyo. Na habang patuloy natin isinusulong or patuloy tayong nagiging matatag at patuloy na nakikita ng kaaway na tayo ay hindi basta-basta na nakukubkob o natitinag sa ating bagay na ginagampanan para sa ating ministeryo or sa ating kampanin sa kaharian ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya, at patuloy natin binibigyan ng pagmamalasakit yung ating mga responsibilidad, lalo na kapag tayo ay Bible study leader, diba? At may mga bagay na responsibilidad din tayo sa trabaho, dahil ako din po ay galing ng Taiwan. At ganoon din po naman dito sa locally. Dahil alam naman po natin, mas higit pa po yung bakbakin natin dito dahil by faith lang po tayo. Wala po at kadalasan lahat ng lingkod po ay umaasa lang talaga sa pag-ibig at biyaya ng Panginoon na siya yung ating Jehovah Jireh. At ganun pa man, hindi po tayo mapapanghinaan dahil sabi nga po, palalakasin tayo. Dahil sabi nga po dun sabi po sa salita ng Diyos, ibabasahin po natin yung Roma 8:31, diretso na po natin sa 32, na ano pa ba yung dapat natin alalahanin kung kaya na nga niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak, ano pang hindi niya kayang ibigay, ibo ba? Napakasarap pong isipin na sabi nga po din, sapagkat hindi lang ang pribilehyo sumampalataya kay Kristo ang binigay siya, kundi ang maghirap sa Kanya. So may unang nagbigay ng buhay para sa atin, ang Panginoong Jesus. Kaya magagawa din natin yung pribilehyo maghirap sa Kanya. Diba? Dahil sabi nga po doon sa salita ng Diyos sa 1 Peter, kung iduduktong po natin doon sa Roma 8:32, na nagawa nga po ng Diyos Ama na ibigay sa atin ang kanyang bugtong na hindi niya kayang hindi ibigay. At sabi naman po sa 1 Peter 4:13, sabi po dito yung pribilehyo, sa halip magalak kayo dahil makikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang kagalakan nyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Di po ba? Amen po. Na if God is with us, who can be against us? Amen. Na hindi ko man alam po, hindi po naman natin alam ang kanya-kanya natin sitwasyon. Pero sinasabi po dito sa salita ng Diyos na 13, sa halip magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo. At magiging lubos ang kagalakan nyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Amen. Yung pangako ng Diyos sa atin. Na hindi pa mapawawalang kabuluhan yung ating ginagawa para sa Kanya. Our labor in the Lord was not in vain. Na kapag tinitindig natin yung ating pananampalataya at patuloy na talagang na-enhance yung ating faith na hindi tayo matitinag. Amen po. Kaya sabi dito, kundi maghirap din para sa Kanya. Because our hardship in the Lord was not in vain. Ito po yung mabangong samyo ng ating pag-ibig din sa Kanya, na kung paano siya nagpakahirap para sa atin. Dapat maisip po natin tuwing ganun din po yung aking kapag may mga problema, di ba po alam naman natin na hindi mawawala yung spices, pero kapag natin yung pangako ng Diyos, nagagalak po tayo na magpatuloy at dalhin sa panalangin
na ang Diyos ay hindi natutulog na Diyos. Ang Diyos ay hindi kasi po siya yung Diyos na ang ating pag-asa, na laging inaano po ng ating tagapangunan, Pastor Joseph. Na sa buhay natin bilang kamanggagawa o kapanali o mananampalataya ng Diyos, hindi ko na po pagkakahabaan, yung mga pribilehiyo na ito ay tanda na tayo po ay ligtas na. Tinanggap na natin yung kaligtasan mula sa Diyos. At kaisa na po tayo ni Kristo. Amen po. Kaya po, sabi po dito, sa 2 Thessalonica, nagpapatunay ang mga ito na makatarungan ng hatol ng Diyos dahil sa dinaranas niyong paghihirap para sa kaharian niya ay gagamitin niyang patotoo na karapat dapat kayong mapabilang dito. Amen. Diba? Alam natin na totoo ito. Sabi dito, nagpapatunay ito na makatarungan ng hatol na dahil ang dinaranas ninyo ay ninyong paghihirap para sa kaharian niya ay gagamitin niyang patotoo na karapat dapat kayong mapabilang dito. At sinasabi ko nga po, hindi ito para pahirapan tayo upang ipakita din, may pinakita din ng Diyos na yung pagtitiwala niya sa atin, na tayo ay ligtas na at kaisa niya tayo. At yung mga bagay na pinagdadaan natin, pabibili, yung maghirap para sa Kanya, ay talagang isang paghahasa, pagbibigay ng higit na tibay ng pananampalataya na lubos na ang mapapaluguran ay ang ating Diyos sa langit. Na kung paano natin glory by glory, step by step ay nalalampasan ito. Di po ba? Ito'y mabangong samyo ng ating pag-ibig sa Diyos. Na nakakayanan natin because nagtitiwala tayo sa Diyos na ating pinaglilingkuran. At nagmamahal tayo sa Kanya. Kaya nagagawa natin hindi magpatinag at nagagawa natin magpatuloy at maging kaisa sa paghihirap ni Kristo. Kaya alam natin ang mga bagay nito, tagumpay ang Panginoon. Dahil sabi po niya, alam niya yung mga battles natin. At siya po yung nauna na. Yung kapangyarihan niya na yung nag-iingat sa atin. At yung kapangyarihan niya na yung katibayan, ang banal na Espiritu. Na lahat ng pinangako niya ay hindi lang basta sinasalita niya, kundi gagawin niya. At ipagkakaloob niya para sa atin. Amen. Dahil alam natin na tayo anak ng mananagumpay. Dahil meron tayong mananagumpay na pinaglilingkuran. Kaya sa buhay natin yung part na maging kaisa tayo ay hindi lang basta pagpapahirap, kundi katibayan ito na tayo iligtas at kaisa ni Kristo. Amen. Ano man yung marinig natin at our back, ano man yung mga bagay na guluhin ng kaaway para sa atin, hawak na tayo ng Panginoon. Nasa sa atin na yung dakilang biyaya, yung kapangyarihan ng Kanyang dugo at ng Kanyang banal na Espiritu. Amen? Kaya, anuman po yung kalalagayan natin mga kapatid, meron tayong Diyos na nag-iingat, kumakalinga, at tutulong sa atin. Amen. At nasa atin din ang Kanyang banal na Espiritu. Kaya sa umagang ito, yun lamang po ang munting mensahe na binaba ng Panginoon, ating maging kalakasan, isang kagalakan po na makasama niyo mga kapatid. Salamat po sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Minsan pa aming Ama, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa lahat ng bagay na ipinagkaloob nyo sa umagang ito.
Hindi ko man po alam, Panginoon, ng mga sitwasyon ng aking mga kapatid na nakasama through online devotion na ito. At sa makakasama pa at makakapanood pa ng devotion na ito. Kayo nga pong higit, Panginoon, na magbigay sa kanila ng higit na tulong, kalakasan at patuloy, Panginoon, pabor na sa lahat ng bagay sitwasyon. Kayo na po ang nauna at kayo na po, Panginoon, ang patuloy na magtatanggol at magbibigyan ng higit, Panginoon, ng pagtatagumpay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming mga tagapanguna, ang aming superintendent, ang aming mga bagay na inaadya niyo at patuloy na binibigay sa kanila upang patuloy na maging hihuwaran, Panginoon, sa amin, Panginoon, na nasa kanilang hanay, O God. Kayo nga pong higit na mag-sustain at higit, Panginoon, mag-adya na ito'y maging matagumpay, O God. Ganon din po ang aming tagapanguna sa panguna ni Pastora Never, O God. Nasa man po siya at ang buong sambayanan ng Pastora Paul at ang kanyang mga Pastor Paul. Patuloy nga po kayong maging kaaliw at kanlungan po ng bawat isa. At patuloy nga po, Panginoon, silang samahan sa lahat ng sitwasyon at laban sa nagbuhay na kanilang nilalakaran, O God. At kami po ay maging kaisa, Panginoon. Hallelujah. At maging kalakasan din po ng mga aming mga tagapanguna, O God. Pagpalain niyo po ang bawat lingkod, Panginoon, na nagpapatuloy at higit sa lahat nagagalak na anumang bagay at sitwasyon. Kayo po ang aming dakilang premyo, O God. Kayo din po ang nangunguna sa amin at hindi nagpapabayang Diyos. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat po sa umagang ito at alam po namin na hindi niyo kami iiwan ni pababayaan man. Tagumpay na ang bumaghapon namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. To God be the glory po.